animal kang i-honor na yung mga sacrifices niya. Because those sacrifices, alam naman natin na hindi naman para sa inyo po yan. Para sa inyo po ang pamilya, sama yung mga minamahal sa buhay. Which, salamat sa Panginoon sa araw-araw pa na kalakasan para sa atin. So, we still continue irarali po natin na bilang isang church, PCPC Philippine Community, na yung ating declaration for the last anniversary with regards for the enlargement of His kingdom. Na tayo ay naniniwala na ang gawain ito ay gagamitin ng Panginoon para patuloy na mapalawak at mapalaki ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sa mamagitan ng ano? Sa mamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. Alam niyo po, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay napakapangyarihan. It's really powerful. Ayun po ba? Bakit? Dahil po nandito kayo. Amen ba? Because of the gospel of grace, the salvation of God, kahit na nandito. Sabi nga ng mentor ko noon, you know what, Rafi, mentor niya ako sa church planting movement. Sabi niya, our mission, sabi niya ganyan, is to transform the wolves into sheep. And the problem is, sabi ng Panginoon, I'm sending you a sheep among the wolves. Sinabi niya yun, di ba? Ang matindi, di ba? Sinusuko kayo bilang isang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Eh ano ba yung mga asong gubat? Di ba? Ano yun? Predator yun ng sheep. Di ba? Pero, may sinabi ng Panginoon na hindi natapos doon. But, sabi niya ganyan, be wise as a serpent and be gentle like a dove. So there is a mission sa bawat isa bilang isang church. Merong mission na pinapagawa ang Panginoon sa atin. Nung tinawag na ng Panginoon para iligtas, baguhin ang buhay, at para maging bahagi tayo ng isang pang mas malawak niyang vision sa atin. Yan ang palawakin ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. Kasi ako naniniwala po ako, no? Na ang ebanghelyo ng kaligtasan ng Diyos ay kailangan po ng bawat isa. Sometimes they need to understand the power of salvation. Meron bang isang nagtanong, isang batang agnostic na talagang sabi niya ganyan, I don't believe in any religion, sabi niya ganyan. Then one Christian, lumapit sa kanya, sabi niya ganyan, nag-draw siya ng isang tao. Tapos yung tao na yun, meron siya 3 dadaanan. Parang isang thing. So, imagine nyo lang, isang tao, tapos may 3 path. Nakalagay sa kabila is Buddha. Buddha is dead. Tapos ito naman, Muhammad is dead. Then sa gitna, Jesus Christ is alive. Tinanong niyo yung bata, kung magtatanong ka with regards for life, kanino ka magtatanong? Sa mga namatay ba? O sa nabuhay? Di ba? Our Christ is risen from the dead. Amen? Kung mga, we as a Christian, ang laki ng ating gods sa mundo ito, na yung ating Diyos, namatay siya, nabuhay siya. Maraming mga religion dito, there are many religion in this world, but titignan po natin, yung kanilang mga sinasabing mga naging founder, until now, patay pa rin. Pero sa atin mga kapatid, namatay yung ating founder at nabuhay siyang muli at hindi na po siya namatay. Ito yung tawag natin the gospel of salvation. Through this, naniniwala ko na mapapalaganap po natin ang salita ng Panginoon, ang kaharian ng Panginoon sa magitan ng bagay na ito. So open our Bible in Romans chapter 10, verse 14. Or simula po tayo sa verse, I think, 11. Ayan. Romans chapter 10, simula po sa 11. Say amen po sa mga nakakita. Amen. Praise the Lord. Ating pong sabay-sabay na basahin ang salita ng Panginoon. Sabi ko sa Romans chapter 10 verse 11, as Scripture says, anyone
who trusts in Him will never be put to shame. What a wonderful promise. Sino po yung Him dito? Ang Panginoon Jesus. Ang sino raw na nagtitiwala sa Panginoon will never be put to shame. Then sabi sa verse 12 that, for there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. See? Why God? Why you are put to shame? Because when you call the name of the Lord, God will bless you. God will blesses you. For anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Verse 14 said, how then can they call on the one they have not believed in? How can they believe in the one of whom they do not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how they can preach unless they are sent? It is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras po ito. Ang salita, patuloy po Lord God na magturo po sa amin ang iyong kadakilaan at yung naisip niyo po sa bawat isa po sa amin. Lord, as we trust you, as we honor you, continue Lord to bless every one of us. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Binigyan ko po ng title ang aming pag-usapan ngayon, The Urgency of the Gospel. Pag po kayo nakarinig ng ambulansya na gumagawa, ano po yung unang nasa isip ko pa sa inyo? Urgent, emergency, bigyan ng daan, hindi pwedeng harangan, nakakita ng bumbero, nagwawang-wang, hindi pwedeng harangan, kailangan bigyan ng daan. Kasi bakit? Urgency po yun. Emergency, kailangan may puntahan, kailangan yung pasyente sa ambulansya, madala agad sa ospital. The same, our situation right now. We have an urgency as a Christian. Yung urgency natin, we need to share the gospel sa ibang mga tao. And that is an urgency. Bakit? Di ba sinabi ng Bible, don't boast tomorrow? Di ba sabi ng Bible yun, huwag kang magmalaki pinabukasan kasi hindi mo alam kung buhay pa tayo bukas. So, the urgency is now. Kasi yung urgency ngayon. We need to respond now. We need to respond in action to this kind of urgency to share the gospel of salvation to the other people. As a church, bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, itong KCPC Church, dapat po may nating urgency na i-share ang kasalita ng Panginoon sa iba nating mga kapatid dito. Kung kaya niyo po mag-share sa mga Koreans natin, sige po, i-share niyo po. But the Bible tells us that there is an urgency of sharing the gospel right now. Sabi po ng isang quotation, the gospel is the only message powerful enough to transform lives and save. So, kung pag-uusapan natin in the spiritual realm, in spirituality, ano ba talaga ang pwede makapagligtas sa kaluluwa ng isang tao? Walang iba po kundi kailangan nila marinig ang the gospel of salvation. Ano sabi ng Panginoon? What profit is a man? Di ba sabi niya? That he gains the whole world, but he loses his soul. Parang binibigyan doon ng emphasis ng Bible, hindi lang enough na we are more on the physical aspect, but we need to take care of our soul. But time will come, yan po yung mapapahama. Yan po yung pwedeng mapunta sa impyerno, pwedeng mapunta sa langit. Ang sabi ng Panginoon, what profit is a man? He loses his soul. Although he gives the whole world, but his soul, kumbaga, malayo na sa Panginoon. So, tatlong bagay po yung gusto kong i-share sa inyo sa mga oras po ito. That every people need to hear the gospel of salvation. Ayan po ba? Bawat isa kailangan marinig ito. Ngayon, tinawag din ng Panginoon, narinig natin po yung kaligtasan ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, merong panawagan din ng Panginoon sa atin na after mo ma-receive ang salvation na meron ka, you need to share that with other people.
Di ba may pangako ang Panginoon sa Matthew chapter 20, 26, 28? Sabi niya, di ba? And I am with you until the ends of the earth. If you go and make disciples. So kung pagsama ang Panginoon, pag-usap natin, sasama ang Diyos sa atin, pag gagawin natin, ang mission ay binigay niya sa atin. So every people need to hear the gospel of salvation. So here are the three reasons, the three urgent reasons that should serve as a wake-up call for us as a believer of our Lord Jesus Christ to stir up our conviction about the importance of sharing the gospel with other people. So, meron pong urgency, meron pong kailangan wake-up call sa atin na parang, kung titignan mo ang mga churches ngayon, no? Even sa Pilipinas, some churches, talagang grabe naman. Parang malamig na ang church ngayon. Parang wala na silang passion for the lost soul. You know what, if you go to China, akala ng China wala pong Christian doon, meron pong underground church po doon. No? Na talagang one of the pastor, I think he's American pastor, go to China and visit those disciples of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, nagtanong siya, nasaan na yung mga tao, sabi niya ganyan. So, pumunta lang yung mga cell leader. At tanong niya ganyan, what if, ano mangyayari sa akin kung ako ay mahuhuli at sa inyo? Ay, kukulong po kayo at i-deport. Sabi niya ganyan. So sabi niya ganyan, pero niya yung isa, ilan po yung hinahawakan mo? Sabi niya ganyan, ay, ang hinahawakan ko po is naman nasa mga 1 million. Nagulat sila. Nagulat yung pastor na yun, sabi niya ganyan. Pero sabi niya ganyan, ito yung nataka siya. And let's open our Bible in 1 Peter chapter 3. Then biglang ni-recite yung chapter na yan. Sabi niya, wala kayong Bible. Bakit hindi ni-recite? Bakit kami sana yung Bible? Sabi niya ganyan. Kasi sa amin, kung nadala kami yung Bible dito, inuhuli kami at kinukulong. Ngayon, ang ginagawa namin, natin niya ngayon, aming mga batiran, sinusunod na sa papel, kasi binibigay po sa amin, go sa loob ng prison. Ang ginagawa namin, kinakabisado po namin yung papel na yun. Kasi pag napuli naman yung papel na yun, kukunin sa amin at itatapon. Sabi niya ganyan, sabi ng isang Chinese believer, maybe the paper is taken from us, but the measure price is in our hearts. Grabe, no? Kumbaga, kung atin titignan yung mga tao ito na napipersecute sila because of their faith to the Lord, but still, they continue the mission of God, sharing the gospel sa kapwa nila mga Chinese. Kaya tayo kinukulong sila. Bakit meron silang ganong passion? Yung pastor na yun, kwento ko lang, sabi niya ganyan, bukal na ako sa Amerika. Ano po yung gusto niyo pag-pray ko sa inyo? Ano sabi ng isang Chinese? Sana ang prayer ko sa amin ay maging tulad namin kayo sa Amerika. Alam niyo, may dinaluha yung pastor? Sabi niya ganyan. Hindi, sabi niya ganyan. Pray for us na maging tulad namin kayo. Kasi sa Amerika, sabi niya ganyan. Ang isang tao raw doon, kung pupunta ng church is more than 45 minutes drive, hindi doon sila pupunta. Samantala kayo, you walk for 3 days para makapunta lang dito. Sabi niya ganyan. Sa Amerika daw, pag hindi na air condition yung church, aalisan ka ng mga miyembro. Samantala kayo, nakupo na kayo sa mga saik, sa mga tao. Hindi, sabi niya ganyan. Kayo mag-pray sa amin na maging katulad namin. So mga kapatid, itong mga taong to, grabe yung kanilang pagmamahal sa salita ng Panginoon sa Diyos at sa pagtatawag sa kanila. So, kailangan ng urgency, mga kapatid, sa buhay po natin ngayon. God is calling us right now, as a Christian, as an instrument of God, in order for us to share the gospel of salvation sa iba pang mga tao. So, tatlong bagay po, 3 urgencies ang kailangan ko pong i-share sa inyo ngayon. Number 1 is the urgency to call to believe. Sabi ko sa verse 14, how then can they call on the one they do not believe in? O nga naman, paano nga naman yung mga tao sa sampalataya sa isang hindi nila kilala ng Diyos? How? Sabi niya ganyan. So there is an urgency to call and to believe. Maraming mga tao ngayon kung sino sila
nilalapit ang may problema. Di ba? Kung ano yung mga ginagawa para lang kung may problema sila, nilalapit at tinatawagan nila. Sinasabi ng Bible, those who call on the name of the Lord will be saved. Alam na natin yung dapat tawagan. Kung tayo nangihina, nahihirapan sa ating buhay, we know na kung sino yung tatawagan. Ngayon yung tinatawagan natin na yan, na Diyos na mga pangyarihan, i-share po natin yan para yung mga taong ninyon, matuto sila tumawag sa pangalang Jesus. Alam mo ba? At sama-sama tayo magbabago ng maglilingkod sa Kanya. So there is a urgency to call to believe. Di ba tayo, pag masakit ang ating tiyan, ang ating katawan, ang ating ulo, ating hindi na kaya ng mga gamot, alam natin kung sino tatawagan natin. May number na ba ni Doc Tatoy? Di ba? Nagtagin, di ba? May number na ba ni Doc Willie Ong, di ba? Kasi masakit yung ulo ko, masakit yung puso. We know those people na kaya natin tawagan. Pero tayo, kung nag-struggle tayo physically, spiritually, sa ating buhay, sino ating tinatawagan minsan? Sinabi ng Bible, those who call the name of the Lord will be saved. God is just waiting us to call His name. Diba? Sabi naman ng James chapter 4, draw to God, and He will draw him to you. Sinabi ng Bible, ibig sabihin, yung proximity mo sa Panginoon is depende na sa'yo. Kung gusto mo mas maranasan pa ang Panginoon, lumapit ka lang sa Kanya. Kung gusto mo talaga, nandyan ang Panginoon, kaya ihakap-yakap, lumapit ka lang sa Kanya. Of course, hindi naman pwede sino yung laging lumalapit sa amin. We have own volition, we have own decision to come to the Lord. Gusto ko di ba masarap kasi yung kusa ba yung tao, di ba? Para sa mga anak, kusang naghuhugas ng pinggan, di ba? Masarap tignan, di ba? Di ba? Kusang naglilinis ng bahay, di ba? Sa atin ng gano'n, di ba? Ang Panginoon, gano'n din tayo sa Panginoon. Mas masaya ang Diyos na kusang tayo lumalapit sa Kanya ng may mababumugang puso. Masaya din ang Panginoon na kusang tayo kumikilala sa Kanya at inaalam natin yung Kanyang kakayahan sa ating buhay. Masaya ang Diyos sa atin. So there is an urgency to call to believe. Faith begins with the belief in Jesus Christ as Lord and Savior. The urge is to call to believe based on Romans chapter 4:10 for this to highlight the critical need for people to hear the gospel in order to believe in Jesus for salvation. Bakit may urgency to call to believe in the name of our Lord Jesus? Remember, time is really short. Maigsi lang talaga ang ating panahon. Pangalawa, hindi pa natin alam kung hanggang kailan talaga tayo sa mundo ngayon. So kung magagawa natin mag-share ngayon ng salita ng Panginoon sa ating nakilala, do it right now. Because we know that this is reflect for eternity. Alam natin, ng ating buhay sa mundo ito ay may hangganan. Di ba? God wants us to be eternity. Alam natin na ang ating buhay sa mundo ito ay hanggang maybe 90 to 100. Papaal ka na pag naabot ka ng 100 compared to God's figures eternity. So, napakahalaga ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Maybe sa atin ngayon, yung mga personal tayong mga layunin sa buhay, goals, natin mga personal na ina-achieve sa buhay. That's good, that's great. Pero tandaan natin na yung lahat ng bagay na yan ay may hangganan din. So we need to remind ourselves that ang mahalaga pala ang kaligtasan ng kaluluwa ng aking anak, ng pamilya ko, ng aking mga relatives. Hindi mo na unahin natin. Share the gospel of salvation. Kung hindi sila maniwala, okay lang. Kasi hindi naman sinabi ng Bible na paniwalahin mo sila lang. Just share the gospel of salvation sa buhay nila. Then it's up to them to believe. Di ba ganda naman tayo ng una? May mga nangulit lang sa atin. Lalo po ako noon. Ginulit na ako ng isang cellmate din namin. Magdas niyo ako pinapakain, naniwala ako kay Lord. Naniwala tayo sa pagkain. Hindi ko sabihin. Diba sinasabi ng salita ng Panginoon na hindi babalik ang kanyang salita na walang kabuluhan. So as I hear the word of God repeatedly,
Hindi ko alam kung doon na pala tumutubo yung salita ng Panginoon sa puso ko. Na yung nagbigay sa akin ng direction sa aking buhay. So, the time is short. And hindi lang time is short. Life also is uncertain. Amen ba? So, ano yung ating pwedeng gawin sa mga sitwasyon? We need to remind ourselves that the urgency is right now, not tomorrow. Kaya kung ikaw mag-inig sa Panginoon, maniniwala ka sa Kanya, ngayon na yun, hindi na bukas. Kasi baka mamaya bukas, pagpikit natin, wala nang gising. Kaya pala niyo kay Pastor. Alam niyo, taga-Baguio ko na, sabi niyo, Pastor, pwede bang makitulog sa bahay niyo? Sabi niya ganyan. Dalawang araw ko may tulog kami, sabi ko, teka lang, tulog lang mo lang gising, sabi sa akin. Diba? So, kasi alam na, pagpikit natin mamaya, pagtingin mo, parang mga anghel na. Di ba? Hindi natin alam. So, it's a reminder for us to believe right now in the name of our Lord Jesus Christ. So the time to hear and respond to the gospel is limited. Romans chapter 13 verse 11 encourages us as a believers to wake up from the sleep because salvation is nearer than when we first believed. However, in spite of these urgencies, there are several reasons why people today may not be calling or believing in the name of our Lord Jesus Christ in spite of clear scriptural mandate. Nakalungkot ngayon, kahit na sinasabi ng Biblia, di ba? Siguro lahat naman siguro sa inyo that we prove that the Bible is true. Amen po ba? Naniniwala tayo ng salita ng Panginoon ay totoo ito. At lahat ng nakalagay nito ay totoo at mangyayari. In spite of those clear statement, sad to say, marami pa rin mga tao ang hindi pa rin naniniwala sa kalooban at sa salita ng Panginoon. So ano ba yung mga reason why some people are not still believing and calling the name of our Lord Jesus? Number one is lack of exposure to the gospel. Hindi talaga nila alam ang ebanghelyo ng kaligtasan. Maybe narinig nila sa TV, narinig nila sa mga nag-preach na pastor, pero hindi talaga nila na-experience ang kabutihan at kabanalan ng salita ng Panginoon, ng ebanghelyo. They need to experience that it's not enough to hear the word of the gospel of salvation, but they need to experience His power. Sabi doon, how can they hear without someone preach to them? Kaya mahal ka talaga na ibabahagi natin ito. Many people today have never been exposed to the gospel or have not encountered faithful witnesses who share the message of Christ. In many regions, culture of Christianity is not present. Kumbaga in a global aspect, matitignan sa buong sanlibutan. Marami tayong tawag na unreached people group. Ayan. Marami pa po mga tribo na hindi mo na mapunta ng Ebanghelyo. Ba't muna tayo lumayo doon? Tayo dito, bilang isang katawan ng Panginoon. Yung mga ating kakilala, maybe narinig nila yung Word of God, yung Gospel of Salvation, but kulang pa sila sa karunungan. So tayo po yung magpapaunawa sa kanila. The failure of believers to actively share the gospel or the lack of access to the gospel preaching environment result in many people never hearing about Jesus. Kumbaga, the problem right now, many believers, mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus, mga nasasabi sila, Lord and Savior nila, they fail to really share the gospel with other people. Maybe nasalita sila isang beses lang, tapos na yun. Kaya the word lack of exposure. So masabihin, tayong gagawa ng paraan para yung mga taong yan ay makaunawa sila ng salita ng Panginoon. Kaya kung kailangan sila pagkapihin para makaunawa sila ng Panginoon, ano ba daw magkagalan ba ang kape? Kung ang buhay na walang hanggan naman ang matatanggap nila. Sometimes we need to invest even our time, effort, and resources to reach a specific person. Kasi nga bakit? Di ba ang Panginoon, ang kanyang buhay, ang invest sa atin para magkaroon tayo ng buhay.
6 verse 33. Sabi na diba, seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Naniniwala ko na sagana ang kaharian ng Panginoon para sa ating buhay. Sapat ang kaharian ng Panginoon para buhay tayo sa mundo nito. But first, we need to understand His principles and His presence. Kailangan maintindihan talaga natin. Kung baga sa pasat, kailangan masolve mo lang yung pasat, maa-unlock na yung blessing. Kailangan lang isa, magtsaga lang tayo sa ating mga sarili. Kailangan isa, i-push din natin in a little bit far yung ating mga panalangin, yung ating spirituality, para mas makita natin na mas malinaw yung kalooban ng Diyos sa atin. So ano ba yung mga nangyayari? Ano ba yung mga several reasons why people today are still calling and believing in the name of our Lord Jesus Christ? Kahit alam na nila ang Diyos na si Jesus ang Panginoon. Ang pangalawa is yung tawag na apathy. Hindi po apathy, ha? Kami sumayaw sa inyo dito. Apathy. Ano ba yung apathy? The other word is laziness or indifferences. Or the other word is meaningless. We are now living in society that prioritize materialism, self-sufficiency, ayan, or individualism. People may not feel the urgency to seek spiritual truth or to call on the name of our Lord Jesus Christ. Yan na po kasi yung umiiral sa atin ngayon, sa karamihan. In general, indifferences to spiritual matters can lead to people not engaging with the gospel message when they heard it. Di ba, minsan narinig natin yung mga Pilipino natin, yung mga kapag-Pilipino, basta tumawag ka lang sa Kanya. Di ba, may mga sinasabi, di ba? Basta huwag ka lang gumagawa ng masama. Yung ba talaga yung sinasabi ng Bible? Yung ba talaga yung panukala sa isang nananampala sa Panginoon Jesus? More of that. Basta huwag ka lang makalimot sa Kanya. Ano yung hindi ka nakalimot sa Kanya? Sometimes those statements are malabo na yung mga statements na yun. Basta mag-pray ka lang sa bahay mo. Yung ba sinasabi ng Bible? Yes, we need to pray. That's our basic spiritual life as a Christian. But there is more on that sa pagkatao sa ng Panginoon. Ano ba yung mga nagiging hadlang? Bakit many people right now is not still calling on the name of our Lord Jesus Christ at all? They perceive it irrelevant in their life. Ang church, nako, nakakaboring naman talaga pumunta ng church. Makapag-alba na lang kasi kikita pa ako, makaibot pa ako ng pera. Diba? Ganyan naman yung mga Pilipino, mga tao ngayon. Diba? Dahil sinasabi ka ng kamo mo, bakit? Bibigyan ka ba ng pera ng Jesus mo? Diba? Ginaganon ka, diba? Look at those people, at ang mga tao na yan, marami sa balikat na they are giving us influence, that kind of thinking. Na para sa kanila, irrelevant ang ebanghelyo ng Diyos sa isang tao. At marami rin mga Kristiyanong ganyan. Parang ang pagiging isang Kristiyano, parang ang gospel of salvation sa kanila ay hindi na napapanahon sa kanila. Kasi basta siguro ng panahon nila, Billy Graham, buhay na buhay, pero ngayon kasi ang dami na kasing dapat panagutan sa buhay. Ang dami dapat bayaran, ang dami dapat gawin. Di ba? Parang is irrelevant. Ano kaya kung ako lang dito, upo ako dyan. Bakit? Yung problema ko masasolve. Tingnan ba minsan mga thinking ng mga tao? Ibig sabihin, they have a wrong understanding of the relationship to their Savior. Mali yung kanilang pagkunawa sa relasyon nila sa Diyos ng mga pamilya. Tayo kasi niniwala tayo ng ating problema ay kayang bigyan ng solusyon ng Diyos. Amen po ba? Yan yung tamang maniniwala. Ano man yung problema natin, God is powerful. God is sovereign. Diba sabi nga, even though we are, ano yung kata kanina? He's still working, diba? You never stop working. You never stop working. God is there in spite of our limited mindset, in spite of our limitation. God is working beyond us and far above on us. Amen? Sometimes kailangan siya ating huminahon at manampalataya sa mga pangako ng Diyos. No?
siguro doon yung gabi. Lord, dami lang parang tension sa sarili ko, sa paligid ko. Sometimes you just sit, have a drink of coffee, huminga lang. Mapagpala ang aking Diyos. Amen? Ang aking Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan. Instead of worrying those things, declare kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Call on the name of Jesus. Believe in the name of Jesus because there is power, sabi nga, in the name of Jesus. So naging irrelevant sa mga ng Ebanghelyo sa mga tao. People may view the gospel message as outdated, irrelevant, or impractical to today's world. Totoo yun. This perception can prevent them from considering Jesus seriously, especially when they don't see how the gospel addresses their daily struggles, questions, and desire. Pag hindi mo talaga nakita na ang Ebanghelyo talaga ang kailangan mo sa buhay mo, that Jesus is the answer of your life, mag-i-struggle ka talaga. But if you as a Christian, you are nurturing your relationship to our Lord Jesus Christ, at daily nakaka-receive ka ng fresh insight and revelation, makikita mo paano ka i-guide ng Panginoon despite of your struggle sa buhay mo. Diba sabi naman ng Panginoon, one thing na kasama mo ako sa iyong buhay kahit ikaw ay dumadanas sa matinding problema. Ano yung confirmation ng Panginoon? Nakasama natin siya. Meron ba siyang confirmation? Meron ba siyang ebidensya na ibinibigay sa atin? Nakasama talaga ang Panginoon? Meron ba? What that kind of evidence? Anong ebidensya yun? Ha? Meron ba? Hello? Meron? Ano yung number one dapat na meron tayo? Talagang Lord, kasama talaga kita. Kaya parang ang laki ng problema pero nararamdaman ko, kasama kita, Panginoon. Ano yun? And the peace of God. Kaya kung unpeaceful ka ngayon mga kapatid, hindi mag-isip kayo, Lord, nasaan ka na sa sarili ko? Nasaan ka na sa buhay ko? It's when you are here. Because Jesus is the King of peace. Yung number one na ipaparamdam sa atin, anak, don't worry, I'm here. My peace is with you. So the next question is, Lord, ba't mo ako pinapa-undergo sa iyong sitwasyon? Yan yung maganda. You are not tracing the passage sa buhay. Kasi ganyan si Lord minsan. Para tayo matuto, kailangan talaga minsan idaan tayo sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Especially kung saan pa tayo mahina. Diba? Kasi bakit gusto ng Panginoon ang kanyang mga anak malalakas, magagaling, at mahusay. And sometimes, in the quest of series of problems, later on, you have full wisdom. Di ba kaya ang sarap makinig sa mga taong mga nag-success, di ba? Na from rag to riches. Di ba? At talagang sabi nila kami noon, ang bahay lang namin ay binabaha, di ba? Pero dahil sa pagsisikap ng negosyo, lumaman sila. Di ba? Sarap pakinggan yung kanilang buhay. Kasi bakit? Punong-puno sila ng karunungan eh. Di ako mas mo sa mga ng Panginoon. Di ako mo sa atin. Kaya dapat, meron tayong katunayan na kasama ng Panginoon. Ito yung mga reason bakit until now, many people na parang sa kanila is the name of our Lord Jesus Christ, the salvation is just mababaw lang yung kanilang pag-unawa at walang urgency to call on the name of our Lord Jesus Christ. So the urgency to call, to believe, has made it clear that there is a pressing need for the faith in our life. But how can one believe if they have not heard the message? Diba? Kaya tayo, salamat tayo sa mga taong nangulit sa atin noon para aralan tayo sa salita ng Panginoon. Magpasalamat sa mga tao yan. Kasi bakit yung kanilang in-spend na time sa iyo, napaka-precious para lang ikaw ay matuto sa salita ng Panginoon. The call to believe is not only matter of internal conviction, but
the matter also of hearing the good news, which is the power of God unto salvation. Therefore, we must recognize the urgent need for people to hear the gospel. For faith comes by hearing, and hearing the word of God. Ito pa yung next point po natin, urgency. The urgency of hearing the gospel. Sabi doon, and how can they believe in the one of whom they have not heard? Paano sila maniniwala? Gusto mo yung kapitbahay mo or kaibigan mo, tumino yung buhay mo, paano sila hindi nila naiintindihan yung ebanghelyo ng Panginoon sa buhay? Share the gospel of Christ sa buhay nila. So Romans chapter 10 verse 14 is emphasizing the urgent for people to hear the gospel. So hindi lang enough na tayo ay tumawag sa Panginoon. Habang tumatawag tayo, dapat continuous yung ating narinig para sa Panginoon. How can they hear without someone preaching them? Without the message of Christ being proclaimed, people cannot come to faith because sabi ng Bible, faith comes from the hearing. Maliwanag po ang salita ng Panginoon ang isang tao na nagkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan na pakikinig niya ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon at ang mga ibang tao patuloy na nakakarinig ng salita ng Panginoon, malaki yung chance na magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Because faith comes from hearing the word of Christ. The gospel is not intuitive. Na parang naiintindihan mo lang inside of you, that the gospel of Christ parang it seems like in me. No. It must be shared and explained. Kailangan ipaunaw at ipaintindi sa kanila na ito ang ebanghelyo at ito ang pwedeng maging resulta ng mga taong maniniwala at mananampalataya sa salita ng Panginoon. Ito po, mayroon pong studies na ginawa. Sabi doon, studies found that reading and hearing the Bible only once or twice a week had a little to impact in the life of a person. Kaya kung binabasa natin ang Word of God twice a week, kumbaga, yung transformation ng tao na maliit lang. But when people read the Bible at least 4 times a week, kami nga ganyan, they show significant changes in various areas of their personal and relational health. Pero yung mga tao talaga na nagbabasa halos araw-araw, napansin nila, nagkakaroon talaga ng transformation. So, ibig sabihin, ang pagbabago talaga ng tao, ng isang Kristiyano, ay nagdidepende rin kung paano niya pinabasa ang salita ng Panginoon. Kung gusto mo mabilis kang baguhin sa talang Panginoon, ang Diyos, at magamit ka, palay ka niya, maging uhaw tayo sa kanyang salita. Anong sabi ng Psalm chapter 1? Diba? But his delight is in the way of, but his delight is in the way of the Lord. The word of the Lord is like a tree planted in a stream of waters. Diba? He fruits in season, his leaf never wither. And maganda doon, yung next row is whatever he does, prosper. Why? Because you have the wisdom of God. Diba? Nandito na yung solusyon ng buhay natin. Ano lang kailangan natin? Action natin. Sabi mo siya katabi, umaksyon ka na. Sabi siya katabi, umaksyon ka na. Ayan, diba? Action na lang mga kapatid. Nandito na. Hindi mo na isinalin na po sa Tagalog, isinalin na po sa Ingles. Kung Ilocano ka, isinalin na sa Ilocano. Kung Pangasinan ka, isinalin sa Pangasinan. Hindi na po tayo magpapasa ng Hebrew at Greek. Ang Biblia, nandito na lahat. Kung anong translation ka, may audio Bible pa. Diba? So kaya nga, sa atin na lang, mga kapatid, ikalalago natin at ikapagpapalan ng ating mga buhay. Kailan po ba? Nasa ating mga kamay na. Ito until now, puno ka ng problema, ng doubt, magulo sa sarili mo, ikaw na may problema niyan. Hindi na ang Diyos. Amen? Nandiyan na lahat eh. Kasi mo siya katabi, ako ang
may problema. Totoo naman, di ba? Ako rin po guilty dyan. Lahat po tayo guilty. Ang kailangan natin is action. We need discipline talaga. Sabi nga, di ba? Be disciplined rather than be motivated. Yan, marami yan, di ba? Marami yan. Na-motivate na mag-diet. Nag-long last lang na isang linggo. No, rest down ng 1 week, after 2 weeks. Hindi na tigilan. Nag-rest din, di ba? Kasi na-motivate siguro dahil nga nakita na si Jeff White, di ba? Ang ganda na nakatawan, di ba? Talaga naman. So, kasi na-motivate. Nag-isang linggo siya, wala na rice, di ba? Pero next linggo, ninakayanan, bumalik ulit nag-rice, di ba? It's better to be disciplined. One step at a time. Especially sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Panginoon. One step at a time. Hindi naman tayo namadali ng Panginoon. Basta lang, meron tayong ginagawa para sa Kanya. Amen po ba? Hindi na namadali ng Panginoon. Kahit kung sumunod lang magmadali, nasa yun na yun. It's up to your pace. No? Wala naman sinabi ng Lord na 30 miles per hour, 20 miles per hour, wala naman kayo si Lord, it's up to you. Diba, the more nagutom ka sa Kanya, the more na mas makakamit mong pagpapala ng Panginoon. So it's up for us right now. So yun po yung study na nakita ng mga tao na pag isang tao pala ay question ang pinagbabasa ng Bible, iba nga, verses lang yung binabasa eh. So maliit lang yung impact. So various reasons why people today, even after hearing the gospel, may not respond it seriously. So may mga reason din. Ano ba yung mga significant reason na yung mga tao naman na narinig talaga yung pangaral ng isang pastor, narinig naman yung mga pangaral sa mga iba't ibang dako ng Pilipinas. Kasi you can hear a lot of messages, di ba? From pastor to pastor. We are now bombarded with mga tao, mga pastor na bipreach ngayon. Magaling, mga talina, nandyan lahat na. But in spite of those people na nag-ahayas ng salita ng Panginoon, still marami pa rin mga tao, hindi sila seryoso doon sa kanilang narinig na pangangaral ng mga mensahero ng Panginoon. Ano pa yung mga nagiging reason? Bakit hindi sila naging seryoso sa salita ng Panginoon at sa kalooban niya? Ito po yung mga reason. Number 1, complacency and lack of urgency. So some individuals may hear the gospel because they don't feel an immediate sense of urgency or conviction. They fail to respond. Halimbawa, bata pa naman ako. Baka sa final ng pastor, bata pa naman ako. Siguro mga 30 years old na ako magbibigay kay Lord. Ayan, diba yung mga ganyan? Malayo pa yan. Hindi pa darating yan. So, complacency. Kaya wala silang urgency. Complacency can prevent people from taking the gospel seriously even when they're exposed to it because they don't sense the urgency of the message or the reality of their spiritual need. Ano pa yung mga reason bakit hindi nila nabibigyan ng seryosong pagtanggap ang mga salita ng Panginoon? Ito pa, overwhelmed by life pressure. Totoo naman talaga pag naparang natin mga iniisip, minsan nawawala tayo doon sa katunayan ng salita ng Panginoon. Diba? Nagugulo yung ating isip, nawawala tayo doon sa ating track as a Christian, nilalakaran po natin. Kaya be aware. So overwhelmed by life pressures in times of personal or financial crisis or simply business of daily life, people may hear the gospel but too much overwhelmed for those situations. They might be preoccupied with survival work, family, or other pressing matters. People may hear the gospel but dismiss it because they are too focused on immediate concern to consider the deeper spiritual implication of the message. Kung baga, hindi mo nila iniisip na, Lord, bakit mo sinasabi sa akin ito? Ano ba talaga yung gusto mong unawa sa akin? Hindi man nila kung baga ninanamnam yung salita ng Panginoon. They're really preoccupied of their business of life.
the fear of change or personal sacrifice. Ibig sabihin, the gospel calls for repentance, transformation, and new way of life. Some may hear it, but they refuse to take it seriously because they fear for personal sacrifice or changes its demand. Whether it's changing relationship, habits, or even one's worldview. Sabihin, pag ganun pala, palagi-mission na ako. Hindi na pala akong focus sa ganung mga bagay. Hindi ko na pala gano'n. Meron silang mga ganung mga bagay. Kaya, hindi na tinitake seriously ang kalooban ng Panginoon. Why? Because may mga bagay silang ayaw pa rin bitawan sa kanilang mga sarili. Because when you respond to the gospel of salvation, number one talaga is repentance and life transformation. Kaya kung may mga bagay pa na hindi mo bitawan sa sarili mo, hindi ka talaga magiging seryoso sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So while the urgency of hearing the gospel is highlight the critical need for people to receive the message of salvation, this naturally leads us to the next pressing reality, the urgency for every believer to be actively involved in sharing that message. If hearing is essential for salvation, then participation in proclaiming the gospel become our shared responsibility. Kaya yung pangatlo po mga kapatid ay the urgency for every believer to be involved. Dapat lahat po tayo na naalis sa Panginoon. So dapat involved tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Hindi lang ang pastor. Hindi lang po yung kami mga pastor na kahit ng mga minamalat, sige, preach pa rin lang, preach. Baka mamaya, iba sa inyo, mas magagaling kayo magsalita sa pastor ninyo. Kayo po yung mag-share ng gospel of salvation. We need to be involved in this kind of vision that God gave to His church. Ito yung tinatawag na shared responsibility ng bawat isa. Hindi lang si pastor ang nag-evangelize, bawat isa po sa amin. This is our shared responsibility. Ano ba yung mga reason? Bakit marami pang mga churches until now for every believer still not involving in sharing the gospel of salvation and receive nila? So number one is comfortable and still secular mindset. Many believers live in a culture that prioritizes comfort and convenience over God's mission. The focus of their personal success, material wealth, and secular achievement often causes the urgency of the gospel to fade into their life and in their heart. Masyado sila preoccupied ng mga bagay na yan, ng mga success, ng mga achievement in which nawawala na sa puso nila na dapat yung napakahalagang ebanghelyo ay nababahagi rin sa kanang Panginoon. Hindi naman tayo pinagagawa ng Diyos na yumaman. Ang gusto ng Panginoon, sa bawat galaw natin, isinaalam-alam natin ang kanyang kalooban. Ako naniniwala ko, pag ganun yung ating mindset, mas lalo tayo pagyayabuhin ng Panginoon. Amin po ba? Kasi bakit? Don't carry the mission of God in your life. Whatever you do, nandoon yung puso mo talaga na maibahagi pa rin ang mission ng Panginoon. Despite whatever you are doing. I believe ito yung tamang kaisipan bilang isang anak ng Panginoon. The pursuit of worldly goals, entertainment, and personal interest often distract us or often distract believers from their divine mission. When Christians focus too much on temporal concern, the eternal importance of evangelism is easily needed or slighted. Kaya pag minsan ang isang Christian ay too much na siyang nakapokus sa mga bagay na yan, the chances are even the church as a whole ay nawawala sila doon sa mission nila sa Panginoon, yung divine calling ng isang church. We need to go back to the calling of the church. God called us to propagate His kingdom through His people, through His body. Magpagamit tayo mga kapatid sa Panginoon. It's time for us to become a channel of blessing to others. And alam naman ng Panginoon yung ating hearts, Lord. Ito talaga yung gusto ko. Alam ng Panginoon yan, yes. Nakikita ng Diyos yan. Naniniwala ko, ang Diyos ay hindi rin po siya
King James na Diyos. Naniniwala ko na habang ginagawa mo ang kanyang kalooban, kasama rin yung pagpapalang, sumusunod sa iyo, pinagpapala kaya kasi bakit? Ginagawa mo ang nais niya. Pagpapalang pa ng Diyos. Nasa kanya ang lahat ng kayamanan. And He is willing to give those blessings sa mga tao na pagkakatiwalaan niya. Of course. It's time for us to align ourselves with the mission of God. Ano pa yung mga reason? Bakit minsan hindi nag-involve ang mga Christians pag-share ng gospel to, karamihan to? Fear of rejection. Kasi pastor, hindi naman tuwasalo sa tawag ko kasi pastor, wala namang text. Kasi napahiya na ako, pastor, nung inaya ko siya ng Panginoon. Continue lang mga kapatid. Ang tayo panghinaan ng loob. Fear of rejection. Evangelism often involved fear of rejection or ridicule. Hindi lang siguro rejection, kundi minsan, mapagtawanan ka pa, pare, lang yung halang sinasabi mo talaga, nagbago na, di ba? Part yan. Okay lang yan. Si Kristo, nagtawanan din di ba? Our Savior also, napagtawanan din. Tinunyarin yung ating Savior. So, we are the same our Savior. Ay, okay lang yan. Many believers fear how others will respond to the gospel message and may shy away from sharing it, preferring to avoid uncomfortable conversation. Okay lang yan, share the word. Last, bakit maraming mga Christians na hindi sila nagpa-participate in sharing the gospel? Because of lack of personal transformation. Kumbaga, hindi talaga makita yung Kristo. Ano na tayo mga kapatid? Nagkakamali talaga tayo. Even you. Yes, in our limitations, in our kumbaga, fragility as a human, we are limited of somehow, somewhere, nagkakamali tayo. Nakapagpitaw tayo siguro minsan ang tayong behavior na hindi nagugusto rin ng mga tao. But, di ba kasi yung walang inner transformation. Kaya minsan maybe ang mga Kristyano hindi nakapag-share because siya mismo ay hindi siya maybe convinced or nababago pa ng salita ng Panginoon. Believers today are not living in the fullness of the transformation that comes with salvation. If they have not experienced the radical change of the gospel that bring in their own lives, they may not feel the urgency to share with it to others. Look at the New Testament Christians, the book of Acts. Tingnan po natin paano yung lumaganap ang Ebanghelyo sa panahon na yun. Kasi bakit? Yung mga taong yan, hindi na nakapakinig sa tanang Panginoon, naranasan pa nila yung kabutihan ng Ebanghelyo. At yung kabutihan na yun, yung nagtutulak sa kanila para ibahagi rin ang salita ng Panginoon sa iba nilang kasama. Let's pray na bumalik yung ganung alaw ng simbahan ng Panginoon. Let's pray that the New Testament era comes again for the first 21st century. Na mag-alap ulit ang mga simbahan ng Panginoon at maranasan ulit nila ang grasya at pagpapala ng Panginoon, ang salvation ulit ng Diyos sa buwan nila. Maranasan ulit nila para magkaroon sila ng urgency to share the gospel to the other people. At ito na ngayon siya yung unti-unti na nawawala sa loob ng church. Kaya kung pumunta sa mga churches ngayon, gagaling sumayaw, gagaling, yun na yung naging magaling. Pero yung pagbabahagi ng Word of God, wala na. Yung pag-share ng gospel of salvation, wala na sa puso. Let's recapture the mission of God sa buhay natin. I-recapture natin. At i-align muli natin ang ating mga puso. Lord, I want to be part of your mission sa mga ito. In some way, sa kakayahan na meron ako. Kung hindi naman pinipresyon ng Panginoon na mag-share tayo ng 10, 100, 1 million. No. Sa kakayahan na meron. Sa karunungan na meron ka ngayon. Diba? Sa kakalinuhan na meron ka, yun, doon ka lang pumagal kung sino yung gusto mo lang abutin. Iniwala ka, meron tayo yan. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng talento, katalinuhan, karunungan, di ba? Kayamanan, di ba? Somehow, somehow. Pero tayo yan. Gamitin natin mo.
para may bahagi ang kalooban ng Panginoon. So therefore, let us rise above from the destruction of this world, from fears and complacency that hinder us, and go back to the power of the gospel in our life, the power of salvation sa ating buhay. Muli, pabalikin natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa atin. Church, the urgency is real. The time is short. The eternity is awaiting for us. If we have truly experienced the saving grace of Christ Jesus in our life, why we still remain silent? Let us be faithful and be bold to share the Word of God to other people. Sabi ng Panginoon, how beautiful of those feet to bring good news. Tandaan natin, when we do that, when we do the mission of God, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon. There is an urgency right now to share the gospel. Ang tanong ko mga kapatid, willing ka ba na magpagamit sa Panginoon? Are you willing in your time, in your strength, in your resources, in your talent, na maging daluyan ka ng pagpapal ng Panginoon sa iba through sharing the gospel of salvation sa iba Panginoon? It's time for us to recapture the heart of God. Ito po yung puso ng Diyos sa kanyang simbahan. This is the heart of God sa simbahan, na manumbalik sa atin, sa kanyang mga lingkod, sa mga Christian, yung apoy ng pag-share ng Ebanghelyo ng salvation sa ibang tao. Ano sabi sa Luke chapter 15 verse 10? Ano sasabi po sa ating declaration? Ano po siya sabi doon? Allow me to read to you. Luke chapter 10, 15 verse 10. Ano sabi doon? Hindi ko tayo natapos. Luke chapter 15 verse 10 said, in the same way, there is joy in the presence of God's angel when even one sinner repent. Gusto ba natin masayahin ang langit? Share the gospel of salvation. Na pag merong isang taong nagbagong buhay, nagsisi, ang anghel ko sa langit, nagiging matuwa po sila. So mga kapatid, may this message give us a reflection as a Christian na dapat bumalik tayo sa nais ng Diyos sa ating buhay. Share the gospel of salvation. Share your experience to the Lord. Lord ang Panginoon, alam mo, you have a lot of experiences. Ibahagi po natin sa ating po mga kilala na wala pa sa Panginoon. Let's all stand up and let's pray. Hallelujah. Tayo manalangin. Lord, we thank you and we honor you sa iyong salita ngayon, Lord, na nagpaalala sa amin na bilang mga anak mo, bilang mga mananampalataya ng iyong Ebanghelyo, na dapat, Lord, may-share po namin po sa mga tao. Lord, kung hindi man namin nararamdaman yung urgency, maybe, Lord God, first move na pwede yung gawin sa amin, ay makuhaw mo na kami sa iyong salita. Lord, may your gospel of salvation, your grace of salvation, once again, Lord God, you speak to us, may experience po namin muli, Lord God, yung freshness of our soul, yung divine intervention muli, Panginoon, nandoon, Lord, maramdaman po namin, kung natanggap pa namin, Lord God, maybe last 20 years, 10 years, Lord God, 15 years, at nagtayo na Panginoon yung passion. Right now, Lord God, we ask you again, na apoyan niyo po yung puso po namin na maging kabahagi muli kami ng yung misyon sa mundo ito. And may this church, oh God, once again, be on fire. We have passion, Lord God, once again, to share your goodness of salvation sa mga tao, Lord God. Lord, as you use them, Father, sa pagiging available nila, Panginoon, sa pag-share ng iyong salita, Lord, ipakita mo rin ang katapatan mo sa buhay nila. Ipakita mo, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay nila, O God. We thank you and we honor you and we bless you. And this is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen.
Sige po, may isa pa ating para Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kagabi po ng ating pag-usapan. This is the last Sunday of the month. So magkakaroon po tayo ng ating vision also. So marami na po tayo magpag-usapan. Let's pray for the mission offering. Panginoon, salamat po Lord sa mga biyaya, Panginoon, na kami pong binigay Lord para po sa gawain mo, Panginoon. Panalangin po po, Panginoon, na patuloy mong pagpalain, Panginoon.